Magandang araw Pilipinas, ako po Senyoy ng What's News. Poverty rate sa Pilipinas hindi kayang ibaba sa 9% sa 2028. Paano ma-achieve ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang single-digit poverty rate sa katapusan ng kanyang termino kung mali ang government data? Iyan ang tanong ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III habang nasa Senate Plenary Deliberations para sa proposed 2024 budget ng Department of Social Welfare and Development. Matatandaan na nangangako ang Pangulo sa kanyang unang State of the Nation address na ibababa sa 9% o gagawing single-digit ang poverty rate sa bansa pagdating ng 2028. Ngunit ito ay batay sa 2021 data na 18.1%. Unrealistic umano ito ayon kay Pimentel nang malaman niyang nasa 30% ang poverty incidence rate batay sa DSWD. Kung pagbabasehan ng 30% ang DSWD, mahirap umano ito pababain sa 9%. Nilinaw naman ni Senator Amy Marcos na siyang sponsor ng budget at kapatid ng Pangulo na mas malaki umano ang working figures ng DSWD kumpara sa data ng Philippine Statistics Authority dahil nakafocus ang data gathering nito sa mga pinakamahirap na rural at urban na mga barangay. Lumobo umano ng 30% ito dahil excluded ang mga may kaya o prosperous. Dagdag niya, pagsasamahin naman ang poverty data ng DSWD sa centralized system ng PSA. At para pag-usapan tungkol sa balitang yan, kasama po natin yan, si Yeri at Gama at Popoy. Ang gulo, di ba? Alam mo, wala akong tiwala sa sa mga ganyang remarks. Hindi, unang-una, naalala niyo yung remark na sinabi ni Bongbong na, nakamit na natin yung 25 pesos na na bigas. But technically may truth doon dahil meron talagang Kadiwa store na nagbebenta na 25 pesos na bigas noon nung hindi pa talaga sunod-sunod yung pagtaas ng presyo ng bigas. But ang kaya lang niya talagang sabihin na nating i-accommodate ay nasa halos 1 milyong Pilipino. Kasi di naman siya ganoon ka-accessible, tsaka yung supply, di naman kayang supplyan yung 100 plus na population natin, 100 plus million na population natin. So, sa ganong context, wala akong katiwa-tiwala na kapag nagsasabi sila na kayang ibaba ang population, ang poverty rate, incident, blah 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 blah, bumubuti ang ekonomiya, kasi hindi natin nararamdaman. Di ba? Wala naman tayo nararamdaman kasi yun nga. Ganun pa rin naman yung nakikita natin sa paligid. Parang nagtataasan pa nga yung presyo. Anong sasabihin nilang Di ba nga, nung nakarang administrasyon, mayroon pang sinabing 18 pesos a day. Pwede ka nang mabuhay. Oo, nakakala. Grabe. Ano yun, Lucky Me? Oo, hindi lang. Grabe yun, 18 pesos. Lucky Me nga. Pag bumili ka ng Lucky Me, hindi pa enough para bumili ka ng tubig, ng gas, ng Bigas. Kasi nga, ang ginagawa nila is yung sa pinakamaliit na hindi nila iniisip yung quality of living. Kaya, kahit dito sa sinasabing nasa 30% ang o nasa 18%, mahirap din paniwalaan kasi nga, una, ang value ng mga commodities skyrocket. Ang naging 20, itlog. Presyo ng itlog. Golden egg. Golden egg. Hindi golden egg. Yung bigas, magkano? 50 plus. Golden. Dati yung 50 plus, na yun, yung medyo magandang klaseng bigas na yung medyo pang chowking, ganun-ganun Oo, ngayon. Pero hindi, ngayon ito yung pangit. Di ba? Oo, ito na yung pinaka-basic. Galonggo, magkano? 300. Buti nakabili tayo kahapon ng mura-mura Kasi supply yun. Supply yun. Nakakakarad na yun Pag fresh. Talagang mahal. Pag galing sa palengke, Yun nga, mahirap pa niya. Tapos, usually, ang ginagawa dyan, sinasabing, ikaw matuturing lang na poor kung ang sweldo mo ay mababa pa sa magkano? Magkano yung huli nilang binanggit? Below 8,000 ba? Oo, mga below 8,000 nata. Tama ba? 5 ba? 5 ba? Alam ko kasi na yan parang below 12 nung una dati, alam ko, below 12,000, hindi, 8,000 nga yata. Yun yung categorically na poor ka daw. Pero magkano yung magkano yung value ng pera na 8,000 para sa isang buwang gastos? Kahit sa isang tao, di ba?
halos ano lang yun eh. Break even lang. Pag nag-isa ka, paano kung may pamilya ka, may ano. Yun nga, kung may pamilya ka na ano, naalala ko rin yung binadgetan nila yung pamilya eh. 5 members to yun. Yun kasi yung average. Oo. Nanay, tatay, tatlong Legis lang supply. yun. Legis lang yun. 10,000 something lang yun. Binadget nila sa limang ano yun, miyembro yun ng pamilya. Oo, pero tandaan natin, nagka-pandemic, ang daming nawalan ng trabaho. Pangalawa, ang hirap ngayon ng magtrabaho dahil mahal ang pamasahe. Nauubos pa yung mga linya ng jeep. Kaya nagiging mas mahal ang pamasahe. Aalis ka ng alas 3 na madaling araw para pumasok sa 8 to 5 na job. Tapos uuwi ka, nasa alas 10 na, alas 12. Pipikit ka, tapos gigising ka ng madaling araw para pumasok ulit. Yes, kaya hindi na katakata. Bakit may mga tao na hindi mapirmi sa work? Hindi dahil doon sa work lang eh. Atrasado na nga kasi contractual. Pero dahil ang hirap din makarating sa workplace. Mahal din. 'Di ba? So Ang biyahe mo, hindi lang naman isang biyahe yun eh. Tsaka syempre, Ilang pamasahe. kakain ka rin, ano ka rin. Lalo pag nasa Manila ka, hindi naman ganun kamura ang Kadagalaw mo pagkain. Pero bukod dito sa poverty rate, kasama rin kasi sa article yung dahil nga raw sa yung sa DSWD kahit na budget ng DSWD usapan ngayon, 'di ba? Sa nila sa Senate ngayon. Inaano nila na dahan-dahanin na rin nilang babawasan yung budget para dun sa for peace. Kasi total naman daw nag-i-improve na raw yung Di ba daw, Ano bang gagawin doon? Babawasan yung beneficiaries o babawasan yung binibigay sa mga beneficiaries? Babawasan yung budget kasi ang bilang bumaba na yung yung number of beneficiaries. Kasi ang sabi yung iba daw hindi na raw eligible kasi nga hindi na minors yung mga anak. Ang tanong, ang rate ng na kung saan sabihin natin yung mga kabataan sumasabak sa tawag dito sa sexual activities din mababa, mga nasa edad 12, 13 and above. Nasa census ba sila na sila ay may pamilya na? Oo. Siyempre, sila ba ay kino-consider ba ng mga bagong nasa bilang? Alam naman natin na yun nga, medyo may daya yung yung mga figures, yung mga numbers na ginagamit ng estado. tsaka hindi rin naman talaga yung pinakamahihirap yung nakakuha ng 4Ps. Kasi kumukubra pa dyan minsan yung mga minsan kailangan may palakasan Pili lang din yung nabibigyan. Hindi talaga siya, may nabibigyan naman talaga, pero hindi nga siya ganun ka-effective. Hindi naman nabibigyan din yung iba. Tapos magkano lang naman yun eh. Hindi yun yung kailangan ng tao eh. Kasi meron din ako mga nakikita na talagang napapakapit sa 4Ps, but as much as possible kailangan nila livelihood. Katulad ng mga nirelocate nun sa mga mga pabahay na malalayo doon sa mga dati ng trabaho. Kung mapapanood nyo yung documentary namin ng 2005, yung Baklas Bahay Along the Riles, meron doon sagutan between doon sa NHA nung panahon na yon at yung mga tawag dito, yung mga namumuhay or tumitira sa mga squatters area. Sabihin na natin, sa Riles. Una-una, kapag nirelocate nyo sila, kahit sabihin nyo malapit sila sa palengke, malapit sa simbahan, malapit sa mga eskwelahan, ang tanong, saan ba sila magtatrabaho? At sagot doon sa kung ano yung alam nila. At doon sa kumbaga nakasanayan nilang work. And babalik sila doon sa malayong area kasi malayo nga yung yung nirelocate sa kanila eh. Yun yung antagan, yung location ng parang doon sila alam nilang tatrabaho. Oo. Tapos yun ay within the same bayan lang sa May Kawayan.
Paano Kung kayo? noon, wala silang pamasahe, kasi nga nilalakad lang nila, ngayon, 60 pesos. Malaki. Balikan. Oo. Ganun yung nangyari. Maganda yung sabi natin, naalala ko tuloy yung boss ko nun. Nagkaroon kami ng debate. Tukol kasi doon sa doon sa relocation sa Pandi. Ang sabi ba naman sa akin, Yeri, ayan binibigay na. Tatanggihan mo pa ba yan? Then in-explain ko sa kanya why. Kasi nga, well, luckily naka-upload yung documentary namin sa na-explain sa kanya na ganun pala ang Malakaran. at hindi siya bigay. Oo nga, may rin yun eh. And then ang daming actually dahil pa nga namin di na isama sa documentary, tulad ng halimbawa naiwala ng NHA yung record kasi nasunog yung office. Alam niyo ba kung anong gagawin? Uulitin niyo lahat yung kahit kasalanan nila, kapabayaan nila. Kapag ikay 3 months di nakapagbayad kasi nga malayo ka doon sa mo, balik ka ulit ng pagbabayad square one. Or aalis ka. And then doon sa particular na North Rail project sa May Kawayan, ang nangyari doon, walang nakatayong bahay. Kayo yung magtatayo. Tapos pinautang kayo ng pautang And then naalala ko yun. times 3, times 4. Ah, Kaya nga napatugtog nga namin yung smooth criminal At meron kaming resibong pinakita na kapag bumili sila sa local na hardware, ganito mura lang yung ba 300. Pag binili sa official na contractor ng NHA, 1,200, 1,400, mga ganun. Lalaki. Sobra. 'Di ba? And yun yung yun yung actual na nangyayari. Madali kasing sabihin na ayan may ginagawa na yung pamahalaan. Pero kung hindi nyo alam yung context, hindi nyo alam yung inner workings, mami-misinform kayo, and ang bottom line, yung corruption nun. Kaya nga, di ko gusto si Nolly De Castro kasi siya NHA, head nun. Pati yung poso, may issue kapag pinabayaan nyo lang sila at hindi nyo binigyan ng scrutiny, natin yan pondo natin yan winawaldas na kung saan. Nagsasabi ng project na ayan, ang daming mga relocation sites ang hindi nagamit, di na nagagamit, pero pinondohan ng pera, sayang lang. Napapabayaan kasi nga walang livelihood dun sa lugar na yun. So, anong gagawin ng mga tao? Iiwan lang din. Kaya nga. Yun. So, sayang. Yun yung hinihiling natin. Hindi naman natin sinasabi na puro tayo reklamo. Wala na, kahit sino na upo dyan, wala kayong susundin, wala kayong Hindi, kapag mayroong tamang ginawa, natin, i-give naman natin yung credit. Pero kung mali, hindi pa pwedeng itama yung mali dahil lang sa sinusuportahan mo yung Mas lalong kapag sinusuportahan mo yung isang kandidato, binoto mo, mas dapat mo siyang singilin dun sa pinangako niya at dun sa pamamahala niya. Hindi natatapos yung ating responsibility kapag nag-cast tayo ng boto. Kasi pagka naniwala ka kasi sa kanya. So dapat hindi mawala yung tiwala mo na yun. And pagka hindi niya nasunod yun, syempre trust issue na yun. Tsaka betrayal yun ng public trust Yes. So sobrang, di ba nga dito yung iba nga dyan, pag feeling betrayed, ginagawa? Binubugbog. So dapat, pwede natin din silang bugbugin. Joke lang. So, Pwede natin pugutan ng ulo. So yun, abangan natin yung pang-update patungkol dyan. At Maraming naman pondong mahal na. Hindi nga, wala nga tayong surplus na fund para ang dami pa nga utang Bakit kasi pinupondohan yun? Ang dami nga pangangailangan ng pondo dito tapos uunahin nila yun. Kasi nga, malapit na ang midterm election. And sa nakikita ko kasi, kaya atat na atat din si Sara na magkaroon confidential fund. Kasi mukhang di ba nga, nabibiyak na ang unit team. At kailangan niyang mapanatili yung yung mga supporters niya. Kasi sa ngayon, mas malakas ang
ang mga Marcoses. Na ano na nga, na boot out na si GMA, si Gloria. Sino pa yung isa? Si but who cares? But yun nga, yung mga mismong kailangan din manalo ng mga kaalyado ni Duterte. Sila Bato, sila Si Coco ba ay saan? itong nakaraan. Coco May 6 years pa siya. 5 years pa. PDP. Hindi, biyak ang PDP, di ba? Oh, Dalawang faction sila eh. Dalawang faction. Hindi naman na ano yan Hindi naman naayos yun eh. Hindi nga. So, si Coco ay... Sino ba? Si Coco Martin ba? Nalilito na ako eh. Si Coco Quick Quack o si Coco Crunch? Coco Paminta eh. Paminta. Isa pa yun, buwisit yun. Tatanga-tanga nung ano. So, abangan natin yung pang-update patungkol dyan at may balita pala na ng lindol nitong alas 4 lang ng hapon sa Davao at nag-collapse nga yung yung bubong ng ng last floor yun na ba may movie area sa SM na sana hindi ganun karami ang nakakatakot dun yung may bumagsak na crane nasa may ginagawa kasi hindi Sabi na ba ko ilang magnitude? 7.2 malakas. may may tulay nga na nabiyak nagkarak yung kaya hindi na pedaan. So ingat po sa mga tag-viewers po natin na nasa ngayon sa Davao at maging alerto kasi may pa yan aftershocks. Di ba napahinto niyan? Ni Kibuloy? Nandun ba o nasa ibang bansa? Hindi, posible siya nasa ibang bansa. Makukulong siya. Mahuli siya. So yun, at para po sa pang update patungkol sa iba't ibang balita, manood lang po kayo ng What's News, FTS Media NCA. At magkita-kita po ulit tayo sa Monday para sa susunod na natin na What's News natin. At maraming salamat po. Happy weekend po sa inyong lahat. Hanggang sa muli. At yan po ang ating What's News.